again to my YouTube channel. Wednesday na ngayon, nabilis ng araw. Bukas Thursday na, pero hindi uuwi si Marvin dahil nga may overtime siya ng Friday. Uwi siya ng Friday kasi kailangan niyang Friday ba? Or Sabado. Sabado ng umaga. Kasi sa Sabado ng hapon, ilalagay na yung winter tire kaya kailangan niyang umuwi. Yan, nakaready na yung pagkain ko. Strawberry oleo, tapos kimchi rice. Hindi ko alam ang tawag dito, niluto to ni ate. So, mag-react na ako kasi padating na rin si Kuya Toto. Kasi nag-message siya kanina on the way na daw siya. Hindi ko pa na-check yung weather, guys. Check natin yung weather. Kung malamig ba ngayong araw. Baba na tayo, guys. Nandiyan na si Kuya. Yes. Ano pala ngayon, guys? Feels like negative 24. Ay, hindi pala si Kuya yun. Nakala ko si Kuya na. Malamig ngayon. Mga natin. Eh, lamig nga. Guys, nandito na tayo sa downtown, sa Cornwall. Kabababa lang ni Ate Mary. Iba kasi yung bus ko na. Iba yung bus ko. Ay, bus ko at bus niya. Dito lang kami sabay papuntang Cornwall. Ayan guys, nakababa na tayo. Maglakad lang tayo papunta dun sa bus stop na isa. Negative 26 ngayon. Tapos, meron akong tip. $4. Okay na yan. Lalagay ko yung sa alkansya ko. Tapos, kanina, chika ko na lang sa inyo. Kanina kasi nagtitake alas 6 kami ang start namin. Tapos, sabi ng manager namin, magbenta daw kami nung ano nga ba yung yung seasonal lang yun, yung Nutella cookie. Tapos, sabi sa akin, Crystal, mag-ano ka ng Nutella cookie o magbenta? Wait lang guys, dadaan muna tayo dito at madulas dito. Buo na yung yellow eh. Ayan. Wait lang ha. Mamaya tayo mag-chika. Tuloy ko yung kwento ko sa Nutella cookie. So ayun. Bali yun nga, sabi sa akin ni Ma'am kanina, Crystal, magbenta. Dulas. Kasi magbenta ka ng Nutella cookie kasi wala pa nga doon nakakapagbenta. Tapos, ayun na nga, edi nasa likod ko yung manager kanina habang nagtitake order ako. Sabi ko, nagtatanong ako kung gusto nila i-try yung Nutella cookie namin, gato ganyan. Tapos sabi naman, very good daw ako kasi nag-aalok daw ako. Tapos nung mga mga 7 na ata yun, sabi, tapos may inalok ako, tapos kumuha siya. Tapos nagpalakpakan sila kasi ako yung kaunahang nakabenta kasi wala nga nakakapagbenta pa nung Nutella cookie. Ako nakapagbenta, tapos inausap ulit ako ni Mama, magbenta daw ulit ako. Kaya yun, alok ako ng alok, sabi ko. Tapos nag-enjoy na din ako sa ginagawa ko kasi yun din yung gusto ko, yung nakikipag-usap sa customer, ganyan, how are you, tapos ganyan, kausap bago magbebenta, ganito. Baka yung bus natin nandyan, hindi pa, wala pa yung bus natin. Tapos ayun, tapos medyo ko na din, nagagamay ko na rin naman guys, hindi pa lang uli ako naibalik sa sandwiches. Kasi di ba yung sandwiches dapat alam din namin paano gumawa. Inaano pa lang nila ako sa drive-thru. Tapos yun sa front pag-take order. Ayun, tapos kanina guys, nung nag-out na kami, pagka-out namin, tumambay muna kasi kami kasi wala pa nga yung namin, yung bus namin. Tapos lumapit sa amin yung isang assistant manager, yung lalaki. Tapos tinatanong niya kami kung okay naman daw, na-enjoy daw ba namin trabaho namin. Sabi namin, oo, na-enjoy na namin kasi medyo alam na nga namin. Tapos tinanong niya ako kung alam ko na daw yung sandwich and soup daw. Tapos sabi ko, alam ko na yung soup kasi yung soup ilalagay lang naman yun dun sa sa cup. Tapos tawang-tawang siya sa akin. Kasi sabi ko nga, hindi pa uli ako na ilagay uli sa sandwiches. Tapos sabi niya, alam mo na naman yung drive-thru saka yung front, kaya okay na yun. Sa susunod, yung sandwiches naman yung aralin mo, sabi niya sa akin. Tapos, ang bait niya. Yun yung mga kasama namin dun sa bagong store. Tapos, edi, chika-chika. Dapat pati ngayon, 5 hours lang dapat kami ngayon. Tapos, na nangyari, nag-overtime kami. Overtime. Hindi pala siya overtime, pero dinagdagan kami ng 2 hours kasi busy nga. Tapos, kasi madami na rin kasi mga bagong training. Yun ata yung mga kasama din namin na ngayon lang sila, parang wala pa silang 5 days na duty, mga bago pa lang. Kaya ang ginagawa,
Pag may mga tinuturo sila dun sa isa, sa mga bago, dun sa dalawa ata yung tatlo, ako ang pinag-front nila. Ay di ba nga pag sa front ka ako yung front, merong tip. Pag may tip sa akin lang yun. Hindi centralized yun kasi ako yung nagtitake order doon. Puro yung mga guests ko nagbibigay pa konti-konti. Kahit pa paano, nakabuo ko ng $4, laking bagay na rin. Iipunin ko. Sabi nga ni Marvin, ibukod ko daw yung ipon ko, yung tip ko daw sa Tim Hortons para maipon ko daw. Sabi niya sa akin kahapon. Sabi ko, wag na, ilagay ko na rin sa alkansya natin. Doon nga kasi yung pag may mga barya kami nung sa Toronto, nilalagay namin sa alkansya. Kaya ang bigat nung alkansya namin. Kaso nga lang, nasira na yung alkansya namin kasi binuksan nga. Dahil hindi naman daw bawal yung alkansya, kaso kailangan daw nila malaman kung ano yung laman ng alkansya. Baka daw may ibang laman, kaya binuksan nila. Konti lang naman, ano na to, number 10, hindi ako dito. Tapos guys, mayroon akong kasama doon. Parang, kailan ko siya nakasama? Mula nung Monday. Bali, din siya, ilang taon na siya, 60 plus na siya eh. Tapos sabi niya, tinanong kasi na Ate Mary kung nagdadrive. Tapos sabi niya, yes, daw nagdadrive siya. Tapos tinanong niya ako kung nagdadrive ako. Tapos sabi ko, hindi, si Ate Mary kasi nagdadrive. Tapos sabi niya sa akin, huwag kang gumaya sa akin, pag-take na ako nung kumuha ko ng license ko. Nasa 60 plus na siya. Sabi niya, mahirap daw dito, kailangan daw may sasakyan ka talaga. Kasi nagmamadali siya, susunduin daw niya yung asawa niya na nasa hospital daw. Senior na siya, pero nag-enjoy siya sa trabaho niya. Ang sali ng kasama guys. Sabi ko, lagi kami ang magka-partner. Kaya sabi ko, gusto ko yung gano'n kasi syempre puti, mas napra-practice yung English natin. Tapos yun, puro puti naman kasi halos din yung mga bumibili sa amin. Kaya, mapapractice talaga ako. Kaya nag-enjoy talaga ako pag-take order, ganyan. Okay, baka dumating yung bus natin kasi kanina 6 minutes na lang. Baka mamaya nandiyan na. Nako. Kanina pati guys, di nga naglalakad kami ni Ate Mary. Nadudulas-dulas talaga ako. Tapos sabi niya, tiningnan niya yung ilalim ng paa ko, itong sapatos ko, dapat daw ang dulas-dulas. Tapos sabi niya, hindi na daw masyadong ayun. Nandito na pala yung bus ko, wait lang. Nandiyan na yung bus natin. Lapit na rin tayong bumaba guys. Naiihina ako. Maglalakad pa ako ng 10 minutes. Sige, okay lang. Bilisan ko na lang maglakad para hindi na aabot ng 10 minutes. Ayan guys, nakababa na tayo. Tapos yung pagbaba ko, hindi ko na malayan. Kasabay ko pala dun yung dalawang dating katrabaho dito nga. Sa malapit sa amin. Diba, nilipat na uli kami dun sa kabila. Tapos pagbaba ko, uy, nagulat ako sa dalawa. Tapos tinanong ko sa kanila kung anong oras sila, 3 daw. Tapos sabi nila kung 3 din daw ako. Tapos sabi ko, ay hindi. Kakauwi ko lang galing dun sa... Wait lang. Takbo tayo. Kakauwi ko lang galing dun sa dun sa kabila. Sabi ko, dun na uli. Sabi ko, dun na uli kami sa kabila na duty. Sabi ko ganun. Tapos ayun. Okay. Tapos ayun. Tumiwid na sila. Tapos ayun nga, diba sabi ko kanina, yung sapatos ko nga madulas na kasi nga, luma na din. Ito ibigay sa akin. Tapos, yun nga, di ba nagtingin-tingin kami last time ni Ate Mary, nung Monday ba yun? Pumunta kami ng Cornwall, tapos may mga winter boots doon. Yung Columbia, waterproof. Ayun yung gusto ko. 149 siya. Tapos yung isa pa, ano ba yung isa? Basta may isa pa, hindi ko tanda yung brand. Maganda rin, kaso 200 siya. Sinan ko rin kay Marvin. Pero hindi pa ako bibili ngayon guys, kasi medyo mahal pa. Hintayin natin mag Boxing Day, baka magmura pa siya. Tapos nakita ko kanina yung nakasakay ako sa bus, may lalaki dun, yung ano man tawag doon, yung takip talaga yung mukha niya, parang mata lang yung kita. May ganyan si Marvin, galing pa sa Pinas. Kaso yun, manipis lang. Hindi niya makita kung nasaan. Baka na doon yung sa stock room namin. Ayan. So kahapon, kagabi pala, nagbayad na ako ng upa namin. So bilis ng araw, nung naka 1 month na kami dito. Nagbayad ako ng upa. Kasi sabi ko yung Marvin, be, bayad na ako pa ng upa, naalala ko gabi. Tapos sabi niya, ngayon na lang daw ako magbayad kasi baka
tulog na si ate, mga 8 na ata yun. Sabi ko, chinat ko muna si ate Pam, tapos yun, nag-reply si ate Pam, lumabas ako, binigay ko yung pera. Malambot pa to. Ay, malapit na tayo sa bahay. At ang lamig-lamig, guys. Nandito na tayo. Grabe yung 10 minutes na lakad. Hiningal ako. Tapos ang bilis-bilis maglakad nung kasabay kong lalaki. Hindi naman nagkakalayo yung ano namin, yung height namin. Sinipon ako. Pag nasa labas, sinisipon ako. Tapos, ay cray kasi ng bias natin eh. Hindi kasi ako ano guys, baka maagulat kayo pag nakita nyo ako. Kasi pag nakikita nila ako sa personal, nagugulat sila kasi hindi daw pala ako matangkad. Mukha daw ako matangkad sa camera. Mga ano lang ako, 5'3". Tapos si Marvin 5'7". Yan, yun. Pero yung kapatid ko dalawang matangkad yun. Tsaka yung papa ko, yung mama ko, hindi pero mas matangkad ako sa mama ko. Tapos ayan. Tapos pag nakikita kasi, pag may nakikita nila ako sa Walmart, noon sa STC, or sa Eaton Center, nila, Kristen, hindi ka, kala namin matangkad ka. Kasi matangkad ka tingnan sa, sa vlog mo. Tapos, minsan naman, kala daw nila mataba daw ako. Kasi pag sa camera nga, bilog na bilog daw ako. Pero sa personal naman, maliit naman daw ako. Yung mukha ko, kasi mataba daw yung pisngi ko kasi. Ay pag camera pa dito sa camera, bilog na bilog. Kaya to sa personal pala hindi naman daw. Ewan ko lang ngayon. Pero sabi naman nila, hindi naman daw ako mataba. Sa camera lang daw talaga. So tara, pasok na tayo sa loob. Para makapagpahinga na. Ang lamig. Dito na tayo sa bahay, guys. Parang masarap magsinigang na hipon. Sinigang na hipon. Kasi bumili kami last time ng hipon. Ayan. Hipon. Ito ba yung binili namin hipon? Hindi ko maalala kung yung binili namin hipon na last time. Ito ba yun? Ito ata. Tapos, may chicken pa ata ako dito na pang chicken inasal. Mag-marinate siguro ako na, hindi. Hindi pala to chicken. Gusto ko sana mag-marinate ng, hindi, pang pork chop pala to. Gusto ko mag-marinate ng pang chicken inasal para mag-chicken inasal kami dito nila ate. Pag uwi ni Marvin, kasi may overtime na si Marvin ng Friday, so Sabado nga siya uuwi. So, sa Sabado, pag uwi niya, gusto sumama ni Ate Mary mag-Costco. Kasi may bibilhin daw siya. So, baka doon, bili ako ng pang chicken inasal. Para makapag-marinate ako. Nakakamiss na ng chicken inasal. Ang gutom ako. Mayroong chicken dito, guys. Ayan. Ito na lang kainin ko tong kanin to. Masyado bang madami? Madami pala. Tapos chicken. Ito yung binagoongan. Ito, sasabaw natin yung binagoongan tsaka talong. Ayan. Tapos ito, hindi ko alam yung tawag. Basta niluto to ni ate, hindi ko alam yung tawag, nalimutan ko. Lagi ko lang muna to sa kwarto. Lagyan muna natin sa kwarto. Ayun guys, so itutuloy ko lang yung vlog ko kahapon, hindi ko pala natapos. So ano nangyari kasi nun, di ba nga may chicken. Pagkatapos nung sa chicken na yun, ang tawag dito, pagkatapos kumain ko ng chicken, ayun, ang sarap ng chicken, promise. Hindi ko kasi siya matansya talaga. Pag nagluto ako ng chicken, iba-iba talaga yung lasa. Hindi siya talaga na isa lang yung lasa. Yung sabi ko kay Ate Pam, sarap ng chicken mo. Paano mo niluto yung chicken mo? Hindi ko talaga siya matansya kung paano. Kaya ayun, parang natamad na talaga magluto ng fried chicken talaga guys. Kahit tanong nyo si Marvin, ako, bihira na ako mag-fried chicken kasi nga hindi magtugma-tugma. Nung nasa Toronto kami, luto ng chicken kasi gusto ko talaga ma-practice yung lasa. Na isa lang yung maging lasa sa lahat ng luto. Kaso iba-iba talaga. So, ayan. Sabi ko naman sa inyo, nag-e-enjoy na ako sa trabaho ko. Noong una, syempre, parang pagod na pagod kasi nga nangangapa pa ako, ang hirap. Pero, ayun, ngayon, medyo okay na. Madami na akong nalaman. Kaya, nakakapag na ako, take order na ako ng mag-isa.
Tapos, ayun. Ito nga nakwento ko sa inyo kanina na sabi nga nung katrabaho ko, yung senior na siya. Tapos, ano na nga, 58 na daw siya nakakuha ng lisensya niya. Tapos, sabi nga niya sa akin na kumuha na daw ako habang bata pa ako kaysa daw pagsisihan ko. Sabi niya ganun. Kasi kailangan naman daw talaga matuto ko mag-drive dito. Kasi lahat naman dito nagte-drive nga. Kahit babae, di ba, nagte-drive talaga. Lalo na kasi pag dumating, kahit naman nandito si Marvin, hindi rin naman kami magkakasabay ng duty. Diba? Bihira lang din yung mahatid sundo niya ako. Gawa nga ng possible kung makuha siya ng work dito. Ang magiging setup din niya, baka pang gabi ang kunin niya schedule, or ako sobrang aga din ng pasok ko, alas 6. O kung makakuha siya ng trabaho, mga start ng trabaho niya, mga alas 8, alas 7. Hindi pa rin tugma, hindi niya rin ako mahatid. Kasi ano din, yung may mga kakilala rin kami naman dito din, kahit sa Toronto, mga kakilala namin, tig-iisa sila ng sasakyan. Tapos minsan hindi naman sila nahatid sundo ng asawa nila. Kasi nga, magkiba ng oras ang kanilang pasok. So, minsan yung lalaki, siya ang gumagamit ng pagsasakyan. Tapos yung babae, nagko-commute yung babae. Ayan. So, ayun nga. Inaano na rin ako ni Marvin. Nasabi niya sa akin, Be, kumuha ka na. Mag-exam ka na. Dapat nga, mag-exam ako nito nung dumating kami dito. Kaso nga sabi ko, nung biglang start na yung training ko, sabi ko, nag-aaral pa ako, kada uwi ko nagbabasa-basa pa ako ng mga yung mga coffee, yung mga sandwiches, kung paano. Kasi wala pa talaga akong alam kasi wala naman ako experience. Tapos sabi ko, ay ako naman na duty ako dun. So, walang-wala talaga akong alam. Kaya pag din, nagbabasa-basa ko kahit pa paano. Pero, talaga mas matututunan mo talaga pag actual talagang ginagawa. Mas mabilis kang matututo talaga. Pero nagbabasa-basa pa rin para at least pag nandun ako, meron akong konting alam na, diba? Konti lang itatanong ko. Tapos ayun, sabi kasi ni Marvin, yun nga, nasabi ko naman sa vlog ko noon, na kaya ko pinapakuha na ni Marvin, gusto niya, ako na ang gagamit ng sasakyan. Kasi sabi ko naman, kung kukuha ako ng, sa Toronto G1, yung parang student license pa lang yun sa Pilipinas, hindi naman ako makakapag-drive. Tapos sabi ko, pag nag-G2 pa ako, saka lang ako, pag pumasa pa ako ng G2, makakapag-G2 ako after 1 year pa. Kasi wala akong experience sa Pilipinas. Wala talaga. Zero talaga. Experience ko sa pagmumotor lang talaga, guys. Pero pag drive na sasakyan, wala talaga akong alam. Kasi nga, wala talaga akong balak mag-drive talaga. Takot kasi talaga ako. Mula nung, nabangga kasi ako noon. Mula nun, hindi na akong mag-drive. Tapos, pero sa pagmumotor, guys, si Marvin hindi marunong magmotor. Ako nagturo magmotor niya nung yan sa amin sa lugar namin. Nag-stay siya sa Mauban. Nako, natutong magmotor, lagi na siya ang nagdadrive ng motor. Ay, buti na lang. Hindi na ako nagdadrive kasi nga takot na ako magmotor. So, ayun na nga. Sabi niya sa akin, Be, pag ikaw na gumamit itong sasakyan, na lang ako, magka-carpool na lang ako dun, tapos hatid mo na lang ako dun, tapos uwi daw ako, tapos sunduin ko na lang doon. Aba, ayaw ko naman nun. Di mas lalong pagod. Sabi ko sa akin, pagod naman nun. Ginagulong-gulong ko siya. Tapos sabi niya, para ikaw na nga magdadrive, para mas madali sa'yo. Sabi ko, mas kailangan mo yung sasakyan dun, kasi ang layo. Pero sabi nga niya, dun kasi nakakapag pa siya, ngayon kasi, ayun nga, di ba nga dapat si Marvin magka-carpool. Wala na siyang makuha ng carpool. Lahat na puno na ang mga sasakyan doon magka-carpool. Kaya nangyari, siya na lang yung nagka-carpool. Nagagamit naman niya sa carpool kahit pa paano nakakatulong sa gasolina. Sabi ko, dadating din tayo dyan, mag-aaral ako. Kasi sabi ko nga na din ako pag mga long drive. Pumunta nga kami sa Saskatoon, 2 hours lang yon. 2 hours nga lang ba? Mahaba din, 2.5 hours din ata yun eh. Mula kasi dito sa amin lalabas ka pa dulo to. Tapos sabi, nung nagbiyahe kami, parang naawa ako kay Marvin, siya lang yung nag-drive. Siya, pagod din kasi nga naman. Ay ako kasi, pag sa biyahe talaga, tulog lang talaga ako, guys. Magigising na ako kapag malapit na tayo. Kung nasaan, sa Saskatoon, magigising na ako para mga 25 minutes na lang.
Pag malapit na talaga. Tapos ayun, di ba nga nagbabalak din kami mag long drive kapag nag-summer na kasi yun nga daw yung libangan dito. Punta kang Calgary, yan, pasyal-pasyal ka na sa Alberta, yung mga ganun, yung mga pasyalan dun. Yan. Ano naman yan, ano naman sa akin ni Bebe yan, nag-promise naman siyang ipapasyal niya ako doon next year. Kasi nga may 2 weeks vacation siya, so doon namin ilalaan yon yung mga pasyal-pasyal for 2 weeks. Sana makapagpaalam din ako 2 weeks. Pero sabi kasi ni ma'am, pag natapos na yung 3 months namin doon, kasi di ba dapat bago mag-regular 3 months dalaga, pwede na kaming mag-request ng parang bakasyon, 1 month or 3 weeks. Siguro yung 3 weeks. Kaso nga lang, hindi bayad. Yung kay Marvin, bayad naman yun. Yung 2 weeks niya. Kaya, ayun. Doon na lang namin para masulit naman namin yung summer. Tapos yung mga camping experience din namin yan. So, ayan. Pero ngayon, siguro by January talaga guys, mag-exam na ako para dyan. Or pag hindi dyan, depende. update ko na lang kayo kung nakapag-exam na ako. Magulat na lang kayo nung nag-exam na ako. Tapos, pagkatapos maghahanap ako ng naka-lisensya, yung lisensyadong magtuturo. Kasi syempre, zero knowledge ako, hindi naman pwedeng si Marvin. Pero sabi ko kay Marvin, kahit konti, turuan mo naman ako. Para naman at least naman, may alam naman akong konti pag tinuturuan na ako. Sabi kong gano'n kay Marvin. Sabi niya, sige. Kasi na ako, parang nervous na rin ako kapag yung mga ganyan, lalo na pag nagdidikita na. Kaya nga minsan, pag may, sino ba yun? Basta yung mga nasakyan namin dati sa Toronto, kapag mabibilis talaga napapakapit talaga ako. Tapos humahawak akong mahigpit kay Marvin, yung pag mga lilikunan na biglaan, yung mga ganyan. Tapos yung mga sasakyan, nagugulat ako. Kahit nga sa bus, kapag may mga dumidikit sa amin, nagugulat na talaga ako, natatakot na talaga ako. Pero yun talaga, kailangan ng talating masanay talaga pagdating na dyan kasi kailangan natin matuto. Yan. Baka nga naman, pag dumating na yung time na kailangan ko na talaga pala mag-drive, tapos wala akong lisensya talaga, hindi ako pwede mag-drive, pagsisihan pa natin. Kaya sabi nila, wag mo nang patagalin, habang maaga ko pa, kumuha ka na din. Sabi nilang ganun sa akin. Because sige na nga, kukuha na tayo guys. Next year yan, pero hindi natin alam kung kailan yan. So, yun, hanggang dito na lang guys, ang aking vlog. Magpapaalam na ako kasi gagayak-gayak na ako nung gamit ko. Kasi hugasan ko pa yung baonan ko na ginamit ko kanina. Tapos, pagkatapos nun, na ako, banlaw na ako, nakatalawang, tapos tutulog na ako. So, ayun lang, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Thank you so much po. Bye!